Maraming pagkain ang maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso, presyo ng dugo, at sistema ng pagtunaw lalo na kapag kinain sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang uri ng pagkain na kapag kinonsumo bago matulog ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng alta presyon, hindi regular na tibok ng puso, acid reflux, at pagkabahala habang natutulog. Sa video na ito, ilalahad namin ang 7 pagkain na dapat iwasan bago matulog upang mapanatili ang maayos na kondisyon ng katawan habang natutulog, lalo na para sa mga may edad na 60 pataas. Ang mga processed meats gaya ng hotdog, tosino, longganisa, at iba pang dilatang karne ay karaniwang bahagi ng hapunan sa maraming tahanan. Gayunpaman, ayon sa World Health Organization WHO, noong 2015, ang mga ganitong uri ng karne ay itinuturing na Group 1 carcinogen, katumbas ng kategorya ng tabako at alkohol, dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng nitrite preservatives at sodium. Para sa mga matatandang may edad 60 na pataas, ang sobrang sodium ay may direktang epekto sa presyon ng dugo, na kadalasang tumataas sa gabi kung hindi maayos ang metabolismo. Ayon sa American Heart Association, AHI, ang sobrang asin sa katawan sa gabi ay maaaring magdulot ng nocturnal hypertension o pagtaas ng presyon ng dugo habang natutulog, isang salik na maaaring humantong sa heart attack o stroke. Bukod dito, ipinakita ng isang pag-aaral mula sa University of Alabama at Birmingham 2018 na ang pagkain ng high-sodium meals sa huling bahagi ng araw ay nakakaapekto sa overnight blood pressure dipping pattern. Karaniwan, bumababa ang presyon ng dugo habang natutulog upang makapagpahinga ang cardiovascular system. Ngunit kapag mataas ang sodium sa gabi, hindi ito bumababa ng normal, na tinatawag na non-dipping hypertension. Isang uri ng hindi normal na pattern na may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng cardiovascular events. Mahalaga ring tandaan na ang processed meats ay kadalasang mataas din sa saturated fat na nakakadagdag sa total cholesterol level. Ayon sa datos mula sa Framingham Heart Study na isinagawa ng National Heart, Lung, and Blood Institute 2020, ang patuloy na pagkonsumo ng mga saturated fat sa gabi ay may kaugnayan sa paglala ng atherosclerosis o ang pagkipot ng mga ugat sa puso dulot ng plaque buildup. Kung kayo ay may alta presyon, diabetes, o kasaysayan ng sakit sa puso, makabubuting iwasan ang processed meats hindi lamang bago matulog kundi sa pangkalahatang pagkain araw-araw. Para sa mga naghahanap ng alternatibo, mas mainam ang lean protein sources tulad ng isda, tofu, o lutong manok na walang balat, lalo na kung kakain sa huling bahagi ng araw. Ang instant noodles at mga dilatang pagkain ay kabilang sa mga pinakakaraniwang pagkain sa hapagkainan, lalo na kapag naghahanap ng mabilis at madaling ihanda sa gabi. Subalit, ayon sa datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2020, ang mga pagkaing ito ay may napakataas na nilalaman ng sodium at preservative additives gaya ng monosodium glutamate MSG, sodium nitrate, at phosphates, mga sangkap na maaaring makaapekto sa cardiovascular at renal health, lalo na sa mga matatanda. Isang pakete ng instant noodles ay karaniwang naglalaman ng mahigit 1,500 mmol ng sodium, na lumalampas na sa kalahati ng inirerekomendang maximum daily sodium intake na 2,300 mmol ayon sa Dietary Guidelines for Americans 2020-2025. Kapag kinain ito bago matulog, maaaring tumaas ang fluid retention at presyon ng dugo habang natutulog, na nagiging sanhi ng nocturnal blood pressure elevation at increased cardiac workload. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Korea National Health and Nutrition Examination
Survey 2014. Ang madalas na pagkonsumo ng instant noodles, lalo na sa gabi, ay may kaugnayan sa mas mataas na insidente ng metabolic syndrome sa mga matatandang kababaihan na kinabibilangan ng hypertension, abdominal obesity, at abnormal lipid levels. Bukod dito, ang mga canned goods gaya ng corned beef, sardinas, at meatloaf ay naglalaman rin ng mga chemical preservatives na maaaring magdulot ng oxidative stress kapag naipon sa katawan sa mahabang panahon. Ang Journal of Clinical Hypertension 2017 ay nag-ulat na ang labis na sodium intake mula sa processed at canned foods ay may kontribusyon sa hindi maayos na overnight blood pressure control sa elderly hypertensive patients, na isang risk factor para sa nocturnal stroke at sudden cardiac events. Para sa mga may edad 60 pataas, lalo na sa mga may sakit sa bato o puso, mahalagang limitahan ang konsumo ng mga instant at dilatang pagkain, lalo na sa hapunan o malapit sa oras ng pagtulog. Sa halip, maaaring pumili ng low-sodium alternatives, sariwang gulay, o lutong pagkain na kontrolado ang dami ng asin. Ang pagpili ng masusustansyang pagkain sa gabi ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng maayos na tulog at kalusugan ng puso. Ang tsokolate at kape ay parehong may taglay na caffeine, isang stimulant na may direktang epekto sa central nervous system. Ayon sa National Sleep Foundation NSF 2021, ang caffeine ay maaaring manatili sa katawan ng tao sa loob ng 4 hanggang 6 na oras matapos itong inumin o kainin. Depende sa metabolismo ng isang tao. Para sa mga may edad 60 pataas, ang metabolism ng caffeine ay karaniwang bumabagal, kaya't ang epekto nito ay maaaring tumagal pa ng mas matagal na nakakaapekto sa kalidad ng pagtulog. Batay sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2013, kahit isang tasa lamang ng kape o tsokolate na may caffeine na ininom 6 oras bago matulog ay maaaring magpababa ng total sleep time ng higit sa 1 oras sa mga matatandang kalahok sa pag-aaral. Bukod sa pagkaantala ng pagkatulog, ito rin ay nagpapataas ng posibilidad ng sleep fragmentation, kung saan paulit-ulit na nagigising ang isang tao sa gabi nang hindi namamalayan. Ang caffeine ay kilala rin na maaaring magdulot ng palpitations o hindi regular na tibok ng puso sa mga sensitibong individual. Ayon sa American College of Cardiology 2020, ang labis na caffeine intake ay maaaring magpalala ng atrial fibrillation AFib, isang karaniwang uri ng arrhythmia sa mga matatanda na may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng stroke. Ang epekto ng caffeine sa electrical activity ng puso ay mas kapansin-pansin, lalo na kapag ang katawan ay nasa resting state gaya ng pagtulog. Bukod dito, ang tsokolate lalo na ang dark chocolate ay may karagdagang stimulants gaya ng theobromine na may kaparehong epekto sa puso at utak gaya ng caffeine. Ayon sa Sleep Health Journal 2019, ang konsumo ng tsokolate sa gabi ay naiuugnay sa mas mataas na level ng wake after sleep onset WASO o ang kabuuang tagal ng pagkagising habang natutulog na nagpapababa sa kalidad ng deep sleep. Para sa mga matatanda na may kasaysayan ng hypertension, arrhythmia o insomnia, mainam na umiwas sa caffeine sources gaya ng kape, tsa, tsokolate at ilang energy drinks mula hapon hanggang sa oras ng pagtulog. Sa halip, maaaring uminom ng decaffeinated herbal teas o maligamgam na tubig upang makapagpahinga ang katawan at mapanatili ang maayos na tulog. Ang mga pagkaing maanghang gaya ng sili, chili sauce, at mga maanghang na ulam ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa katawan, lalo na kung kinakain sa huling bahagi ng araw. Ayon sa American Gastroenterological Association AGA,
2018, ang maanghang na pagkain ay kilalang nagdudulot ng gastroesophageal reflux o acid reflux. Isang kondisyon kung saan umaakyat ang asido ng tiyan papunta sa esophagus habang natutulog. Kapag ang isang tao ay humiga matapos kumain ng maanghang na pagkain, ang lower esophageal sphincter LS, ang muscle na nagsisilbing balbula sa pagitan ng tiyan at esophagus, ay maaaring humina o bumukas. Ito ay nagbibigay daan sa asido na makabalik sa itaas, na nagiging sanhi ng heartburn, paninikip ng dibdib, at pag-ubo sa gabi. Ayon sa Journal of Neurogastroenterology and Motility, 2020. Ang nocturnal reflux ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sleep disruption at maaaring magpataas ng panganib ng aspiration pneumonia, lalo na sa matatandang may mahinang reflexes sa lalamunan. Bukod sa epekto sa pagtunaw, ang mga spicy foods ay maaari ring magpataas ng core body temperature. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Appetite Journal 2015, ang capsaicin, ang aktibong sangkap sa sili, ay nag-uudyok ng thermogenesis o ang proseso ng pag-init ng katawan. Ang pagtaas ng temperatura sa gabi ay nakaaapekto sa circadian rhythm ng katawan na mahalaga sa pagkamit ng maayos at tuloy-tuloy na pagtulog. Dagdag pa rito, ang ilang matatanda ay maaaring makaranas ng palpitations at pagkabahala anxiety matapos kumain ng maanghang, partikular kung may kasaysayan ng gastroesophageal reflux disease GERD o irritable bowel syndrome IBS. Sa datos ng Mayo Clinic 2021, inirekomendang umiwas sa mga maanghang na pagkain lalo na sa loob ng 3 na oras bago matulog upang maiwasan ang reflux at iba pang hindi komportabling sintomas sa gabi. Para sa mga nakatatanda, mahalagang suriin ang tolerance ng katawan sa maanghang na pagkain at iwasan ito sa hapunan kung may kasaysayan ng GERD, acid reflux o problema sa pagtulog. Sa halip, mainam ang mga bland o mildly seasoned na pagkain sa gabi, tulad ng steamed vegetables, lutong isda, o sopas na mababa sa asido at taba upang mapanatili ang maayos na digestion habang natutulog. Ang mga matatamis na pagkain gaya ng cake, ice cream, soft drinks, at iba pang dessert ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa katawan kung kakainin sa gabi, lalo na para sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ayon sa American Diabetes Association, ADA, 2021, ang mga pagkaing may mataas na glycemic index ay nagpapataas ng blood glucose levels ng mabilis na sinusundan ng biglaang pagbaba, rebound hypoglycemia, isang kondisyon na maaaring magdulot ng pagkagising sa gitna ng gabi, pawis at palpitations. Kapag ang katawan ay nakatanggap ng sobrang asukal sa gabi, napipilitang maglabas ng mataas na antas ng insulin upang ibaba ang glucose sa dugo. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2016, ang ganitong biglaang pagbabago sa blood sugar ay may epekto sa sleep architecture, partikular sa deep sleep at REM stages. Kapag madalas itong mangyari, bumababa ang kalidad ng pagtulog at tumataas ang panganib ng cardiovascular stress. Ang ice cream at iba pang high-sugar, high-fat desserts ay naglalaman rin ng saturated fat at dairy content na mahirap tunawin, lalo na kung kakainin malapit sa oras ng pagtulog. Ayon sa National Sleep Foundation 2019, ang digestion ng mga pagkaing may kombinasyon ng asukal at taba sa gabi ay maaaring magdulot ng gastric discomfort, bloating, at disrupted sleep. Ang ilang matatanda ay maaari ring makaranas ng nocturnal acid reflux mula sa dairy-based sweets, lalo na kung may lactose intolerance o delayed gastric emptying. Samantala, ang mga soft drinks at iba pang matatamis na inumin ay hindi lamang may mataas na sugar content, kundi may caffeine din
sa ilang variant, gaya ng colas. Ang caffeine ay maaaring makasagabal sa melatonin production, ang hormone na responsable sa regulation ng sleep-wake cycle, ayon sa Sleep Medicine Reviews 2020. Para sa mga nakatatandaan na may diabetes, prediabetes, o insomniac tendencies, mainam na iwasan ang konsumo ng matatamis na pagkain sa gabi. Kung nais pa rin ng dessert, maaaring pumili ng mga low-sugar options gaya ng sariwang prutas, halimbawa saging o mansanas, plain yogurt na walang asukal, o oatmeal na may cinnamon. Ang ganitong mga alternatibo ay mas mababa ang glycemic impact at mas madaling tunawin, na tumutulong sa mas maayos na pagtulog at mas mababang panganib sa kalusugan. Ang pagkain ng malalaking bahagi ng carbohydrate-rich meals sa gabi gaya ng kanin, tinapay, pasta, at mga ulam na may mataas na starch content ay may direktang epekto sa metabolismo, insulin response, at kalidad ng pagtulog. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2019, ang mataas na konsumo ng simple at refined carbohydrates bago matulog ay nauugnay sa mas mataas na posibilidad ng insomnia, lalo na sa mga kababaihang nasa edad 50 na pataas. Kapag sobra ang carbohydrate intake sa gabi, tumataas ng biglaan ang blood glucose level na sinusundan ng pagtaas ng insulin upang iproseso ito. Bagamat maaaring magdulot ito ng pansamantalang antok, ipinakita sa isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School 2020 na ang sobrang insulin surge sa gabi ay nagdudulot ng rebound hypoglycemia sa kalagitnaan ng tulog, na maaaring magresulta sa pagkagising, palpitations, at pagtaas ng cortisol, ang stress hormone. Bukod dito, ang pagkain ng mabigat at mataas sa carbohydrates ay nagpapabagal sa gastric emptying. Ayon sa Cleveland Clinic 2017, ang mabagal na pagtunaw sa gabi ay isa sa mga sanhi ng nocturnal indigestion, bloating, at discomfort habang natutulog. Ito rin ay may epekto sa autonomic nervous system, partikular sa bahagi ng pagtulog na tinatawag na deep sleep, na siyang responsable sa paggaling at pagreregula ng mga organ system sa katawan. Sa mga matatandang may type 2 diabetes o metabolic syndrome, ang biglaang taas-baba ng blood sugar sa gabi ay hindi lamang nakakasagabal sa tulog, kundi isa ring risk factor sa cardiovascular complications. Ayon sa Diabetes Care Journal 2021, ang postprandial hyperglycemia sa gabi ay may ugnayan sa paglala ng atherosclerosis at poor heart rate variability, na indikasyon ng stress sa cardiovascular system habang natutulog. Bilang rekomendasyon, para sa mga taong nasa edad 60 pataas, mainam na iwasan ang mabibigat na pagkain sa hapunan. Sa halip, piliin ang mas balanseng pagkain tulad ng maliit na bahagi ng whole grains gaya ng brown rice o quinoa, kaunting protina gaya ng isda o tofu, isuri, at gulay. Ang ganitong uri ng pagkain ay hindi lamang mas madaling tunawin, kundi tumutulong rin sa pagpapanatili ng stable blood sugar level at maayos na kalidad ng pagtulog sa gabi. Bagamat karaniwan nang iniisip na ang pag-inom ng alak sa gabi ay nakatutulong sa pagpapahinga at pagtulog, ipinapakita ng mga ebidensya mula sa maraming pag-aaral na ang alkohol ay may kabaligtarang epekto sa kalidad ng tulog at kalusugan ng puso, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Ayon sa National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism NIAAA 2021, ang alkohol ay maaaring magpabilis ng pagkatulog, sleep onset sa simula, ngunit kalaunan ay nakakasagabal sa rapid eye movement, REM sleep, isang mahalagang yugto ng tulog na may kinalaman sa memorya, emosyonal na regulasyon, at pisikal na pag-recover ng katawan.
Sa mga matatanda, ang pag-inom ng kahit moderate na dami ng alak bago matulog ay nauugnay sa fragmented sleep, madalas na pag-ising sa gabi, at pakiramdam ng pagod sa umaga. Bukod sa epekto sa pagtulog, ang alkohol ay may direktang epekto sa cardiovascular system. Ayon sa American Heart Association 2020, ang alkohol ay isang vasodilator, pinapaluwag nito ang mga ugat ng dugo na maaaring magdulot ng biglaang pagbaba ng presyo nocturnal hypotension pagkatapos ng pag-inom. Sa mga matatandang may kasaysayan ng alta presyon o postural hypotension, ito ay maaaring magdulot ng dizziness, fainting, o cardiac arrhythmia habang natutulog. Ipinapakita rin sa isang pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society 2018 na ang alkohol sa gabi ay maaaring magpalala ng sleep apnea, isang kondisyon kung saan panandali ang humihinto ang paghinga habang natutulog. Ang kombinasyon ng alcohol at undiagnosed sleep apnea ay nagpapataas ng panganib ng stroke, atrial fibrillation, at sudden cardiac events sa elderly population. Dagdag pa rito, ang alcohol ay may epekto sa kidney function at fluid regulation. Ayon sa Sleep Health Journal 2019, ito ay isang diuretic na maaaring magpataas ng urinary frequency sa gabi nocturia na nagdudulot ng pagkagising at pagkaantala ng tulog. Sa mga matatandang may problema sa prostate, bato o pantog, ito ay isang mahalagang konsiderasyon. Bilang rekomendasyon, ang mga nakatatanda ay pinapayuhang iwasan ang pag-inom ng anumang uri ng alkohol sa loob ng 3 na oras bago matulog. Para sa mas ligtas at mas maayos na pahinga, mas mainam na uminom ng herbal tea na walang caffeine o simpleng maligamgam na tubig upang makatulong sa katawan na mag-relax ng natural at suportahan ang regular na sleep cycle. Ang mga pagkain na ating pinipili bago matulog ay may malaking epekto hindi lamang sa kalidad ng ating tulog, kundi pati na rin sa kalusugan ng puso, presyon ng dugo, at metabolismo lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas. Batay sa mga datos mula sa mga organisasyong pangkalusugan, ang pag-iwas sa sobrang alat, asukal, taba, caffeine, at alkohol sa gabi ay makatutulong sa pagpapanatili ng mas maayos na pagtulog at pagbawas ng panganib ng nocturnal hypertension, acid reflux, arrhythmia, at iba pang kondisyon na maaaring mangyari habang natutulog. Mahalagang tandaan na habang tumatanda ang katawan, mas nagiging sensitibo ito sa mga pagkaing mahirap tunawin o may stimulants. Kaya't ang simpleng pagbabago sa oras at uri ng pagkain sa gabi ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa kalusugan. Kung may kasaysayan ka ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso, o problema sa pagtulog, mas makabubuting kumonsulta sa iyong doktor o dietitian para sa angkop na gabay sa nutrisyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa mga nasa edad 50 pataas. I-comment mo rin sa ibaba alin sa mga pagkaing nabanggit ang karaniwang kinakain mo sa gabi. At kung nais mong makatanggap pa ng mga praktikal at siyentipikong inform